Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Hello Pinas. Pahayag ito ni Senator Erwin Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano. Huwag kang masyadong hot! Nilinaw ni Senator Erwin Tulfo na matutuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. Kasunod ng naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, nahayaan na lamang umano siyang manguna sa naturang investigasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na wala pang opisyal na Blue Ribbon hearing dahil hindi pa formal na nabubuo ang committee. Aniya, bubuin muna ang komposisyon nito bago magsimula ang mga pagdinig. Kasabay nito, pinayuhan ni Tulfo si Cayetano na huwag magmadali sa panawagan para sa investigasyon. Sabi niya, relax lang kamo. Huwag masyadong hot. Ang punto ko lamang dyan is darating po tayo dyan. Hindi po natin ititigil yung flood control na yan. Sinabi ni Tulfo na kung may mga bagong aligasyon kaugnay ng flood control projects, handa naman aniya ang committee na busisiin ang mga ito. Ngunit kailangan umanong may sapat na ebidensya. Sabi niya, kailangan ho natin ng ebidensya, hindi po yung turo ng turo. Anong ibig niyo sabihin yung turo ng turo? Yung grade 18 plus 4 Marines, turo daw ng turo. Kailan ba nila naagaw yung liderato? June 7 ba yun? Yung nag-special session? Nagpatawag ang Pangulong Marcos. Sobra 1 month na. Bakit hanggang ngayon? Hindi pa nila nabubuo ang komposisyon ng Blue Ribbon. Ibig bang sabihin nun, hindi priority yung Blue Ribbon Committee? Naniniwala ba kayo na darating ang panahon, magpapatawag si Erwin Tulfo ng tunay na investigasyon? Ako, hindi. Wala na akong aasahan sa Blue Ribbon Committee sa liderato ng Senado ngayon. The very purpose na pinilit nilang inagaw yung liderato, yung may dalawang bumaliktad, tinakot ng todo sa kaso. Sabi nga ni Atty. Edward Chico, tanga na lang yung maniniwala na lumipat si Escudero at Villanueva dahil gusto nilang magtrabaho. Dahil yan sa kaso. Ayaw nilang masampan ng kaso, kaya lumipat sila. Kaya tingnan nyo, mula nang lumipat sila, tumahimik na si Boying Rimulya tungkol sa pagsasampa ng kaso laban kay Escudero at kay Villanueva. Malala ko tuloy si Atty. Edward Chico. Kung tinanggap mo si Jesus Crispin, bilang tagapagligtas, bago ka nang nilalang, wala na yung mga kaso mo. Wala na. Kanina, may press conference. Si Boyeng tinanong, kailan sasampahan ng kaso si Martin Romualdez? Sabi niya, close to filing. Mga konting, na lang, sasampahan na natin. Hindi po tayo pinanganak kahapon, puti na ang ating buhok. Wala na akong paniniwalaan itong sinasabi nila. Buying time. Sa sa 2028 na lang tayo, kaya magsama-sama tayo mga ka-DDS. Panalunin natin ang isang VP Inday Sara na magpresidente sa 2028 at yan, magpupulblas ang investigasyon. Habang si Erwin Tulfo ang nakaupo dyan, habang namamayani ang Gatchalian Black, walang hearing na mangyayari. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 13,000 ang nag-react.
10,000 ang tumatawa, 1,000 ang galit, 1,400 ang nag-like. So, ano yan? Mga 90%. Sobra 90%. Hindi na naniniwala itong mga pahayag ni Erwin Tulfo na ito. Basa tayo sa mga comments. Marco Risuelo, dati Bendelo, ngayon Bendemine. Oh. Akala ng Tulfo Brothers makakaulit pa sila next election. Sa iba kasi ang gigil. Huwag ka na Tulfo, bistado ka na. Stress na lagi kay Katulfo kung flood control. Involved ka kasi. Oo na, huwag madalain at di pa sila handa, di pa nakagawa ng script. Pinabasa ko na lang mga comments ha. Ha, bakit kasi kasama ka? Pinapatagal lang ni Tulfo kasi siya may maleta. Hoy, Tulfo, relax ka dyan. Takot kasi sabit din siya. They will clean the mess before starting flood control sa Senate. Takot na yan. Oh. Alam nyo, nakakalungkot kung sino pa yung may malasakit sa taong bayan. Si Senator Marcoleta na nagpursigi para imbestigan itong pinaka-grabing nakawan sa kasaysayan ng bansa. Siya na ngayon ang nakakulong. I don't know kung sa ngayon is naipasok na ba siya ta regular na selda o wala na akong monitor. Nakakalungkot. But believe ako kay Senator Marcoleta, ex-Congressman Mike Defensor, Jingo Estrada. Yan ang mga taong may prinsipyo, may paninindigan. Sige lang po, mga kagalang-galang na senador at ex-congressman, temporaryo lang yan. Balang araw, aanihin nyo ang inyong itinanim na prinsipyo at kabutihan. Hindi yan makakalimutan ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay ni Auntie Lorena Lubyukan nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga trapal. Nga taga gabok na gyud. O mga tanilbag lang gani ang uban nga ilang atop. So gipang suksukan lang gani og yero nga nangaputol na pod. So muna ni ang ilang pulihan karon sa yero nga natabang sa ilaha. So muna ni ang ilang kahintang sa ilang pagpuyo. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo kabuk nga digis nga ilang iatop karon. Og muna ni ang makita sa gawas nga bahin sa balay ilang angkol. Og karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga hero. Makita gid nato nga maayo na gid nga lantawon ang ilang atop. Salamat sa Ginoo nga na 12 na katuig ako balay napulihan na gyud og bagong asin. Oo. Salamat kayo. Kung wala mi kamusuan na wala na gyud. Di na mo gipalit og sin. So gamuso lang mo ante. Oo. So wala na gyud mo ika-apport para sa sin. Wala So pila ka buok imong anak ante? Unom, so tanan pa naga-eskwela. Oo. Unsa na yung mga grade? Aw katong tulo naminyo na. Ang tulo mo ay eskwela. Oo. Unsa na yung mga grade? Grade 11 tong isa. Mm. Grade 6 ang isa. Grade 10.
So taman ra gyud sa imong mga estudyante imong Oh, kwarta. tato, bro. So salamat kay ente. Salamat sa